Okay, so pakinggan po natin si Attorney Carlo Ibanez and yung kanyang opinion about sa kay FLM. Now, gusto ko lang sanang maintindihan nyo guys na sa bawat issue, laging maraming sides yan ng storya. Ngayon kasi, kung meron, again, uulitin ko yung psychological priming na tinatawag. Sa psychological priming kasi, may i-introduce sa yung stimulus agad, and from that stimulus, magsasanga-sanga na yung within that context yung iyong magiging reaction. Halimbawa, meron kang napanood na vlogger galit kay FLM. So, most likely, yung mga susunod na magiging reaction mo is magiging galit ka kay FLM. Pero, this is what we're trying to I'm trying to encourage you sa channel na to is to think critically on every matter. Kahit etong issue kay FLM, especially this issue kay FLM. Kasi, naalala niyo yung sinabi niya, yung bigla siyang nagsalita na, unjust vexation lang, pinresko niyo ako, may point naman siya doon. Okay, and nakita natin doon sa isang fiscal na ating sinight na sabi niya ganon, it could be a sub judice, and sabi nga nung fiscal na yun, panoorin nyo na lang yung content natin kahapon. So ang sinasabi ko lang doon, there is always two sides to the story. Now, for today's video, si Attorney Carlos Ibanez naman yung ating pakikinggan. Let's go. Pagharap ng nang-aresto sa media, slander ba yan? May isang vlogger na inaresto for unjust taxation. Okay, fine. May kaso, may reklamo. Parte yan ng sistema. Pero ang tanong, bakit kailangan iharap sa media? Bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin to. Legal opinion ko to. Wala pang specific ruling ang Supreme Court tungkol sa ganitong eksaktong sitwasyon. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo dun sa live stream. Mali lang yung remedy na naisip ko eh. Yung certiorari. Mali ako doon. Sabi sa akin ng mga abogado ko, mali ka dyan, Nico David. So, I accept. Mali ako doon. Pero gusto kong gawin ni FLM, kung seryoso talaga siya, is magreklamo siya sa Supreme Court. Doon sa nangyari sa kanya. Kaso again, that will cost you a lot of money. Yun lang yung masasabi ko doon. Kasi hindi naman libre yung ganyang klaseng kasuhan. Yung kukuha ka ng private lawyer tapos makikipag batuhan ka ng kaso sa mga tao. That's a very different level of yung perang kailangan mo dyan. Sinasabi ko lang sa inyo, malaki. So anyway, tuloy natin yung sinasabi ni Sir dito. Kaso yung sinuggest niya, well, pakinggan natin. So, analysis ko ito based sa batas at sa legal principles. Ngayon, para sa akin, slander yung ginawa ng mga pulis. Ano ba ang slander? Okay. Ibig sabihin, may statement na binigkas na nakakasira ng reputation ng isang tao. Ang slander, pwedeng written, libel yon. Pwede ding oral defamation ang tawag doon. Okay, so sinasabi niya rito, meron daw may liability daw yung mga pulis. Again, saan ifa-file ni FLM, 'di ba? Pwede sa saan ba? RTC, MTC. Pero magfa-file muna siya diyan ng case, 'di ba? Pero kung ako kay FLM sa Supreme, irekta niya na agad. Kilala naman siya sa Supreme Court eh. Okay, pero ang kailangan niya, syempre hindi naman ako abogado, and hindi niya naman abogado si Attorney Carlo. So kailangan niya munang kumuha ng abogado. Okay, tuloy. Pero whether oral or written, ang importante, ang purpose ng mga statement ay siraan ang pangalan mo. Ang layunin ay ipakita na masama kang tao sa paningin ng publiko. Yun. Now, think about it. Kapag inaresto ang isang tao for unjust vexation, which is a relatively minor offense, at saka iniharap sa media, ano ang purpose nun? Pause lang natin kasi may nagsasabi na mabigat daw yung kaso ni FLM. Sinasabi nila relatively minor kasi 10 yung pumasok at just 10,000 yung bail. And alam mo, pag sa normal na kumikita na tao, it's kind of heavy. Pero kay FLM kasi nakakapagtaka yan. Tagal niya mag-bail di ba? Ano kaya yung financial situation ni FLM? Tuloy natin. Para ba sa investigation? Hindi. Para ba sa due process? Hindi rin. Requirement ba siya ng batas? Hindi pa din. So, obvious na ang effect niya at ang posibleng purpose ay ipakita sa publiko na ito ang may sala. Pero sandali lang ha, may presumption of innocence tayo.
At saka yung kung iduduktong, so ang ina-argue niya diyan yung fundamental rights ni FLM na nung si Fiscal Fred yung kanina ang ina-argue niya doon is yung sub judice ruling. Ito naman ang ina-argue niya is yung fundamental rights ni FLM. Nakita niyo yung dalawang yon? Di naman magkakilala yung mga yan eh. Pero ang pinapakita nila sa inyo, kahit na hindi nyo gusto yung tao, meron pa rin silang rights, gets? Ganun talaga yun. Kailangan nating irespeto yun kasi may naririnig ako gumagana daw yung due process. Of course, it works. Pero tandaan natin, kahit na pumabor sa yung due process, may rights pa rin yung kabilang parlor. That is just how it goes. Please lang po, again, ang tinuturo natin dito is yung critical thinking. Okay, pinakikinggan natin lahat ng side at wini-weigh natin. Okay, ako, again, time and time again, uulit-ulitin ko yan para po dun sa mga OFW na nakikinig, para po dun sa mga loads natin dito, iwasan nyo na si FLM. Parang awa nyo na. Pero ang pinapakita lang natin dito, since na pag-uusapan, is lahat ng tao is may rights. Hindi yun nasususpend. At hindi mo rin pwedeng sabihin na yung ginawa ng kapulisan is commensurate kasi deserve. Hindi kasi ganun yun. Hindi ganun yun talaga. Ito yung ina-argue ng mga abogado. Tuloy natin. Constitutional right yan. Hanggat walang final conviction, presumed innocent ka. So, kung iharap ka sa media habang nakaposas, may police escort, may camera na nakatutok, anong mensahe ang ipinapadala o ipinapakita sa publiko? Yun. Guilty ka, di ba? At kung To a normal person, to a normal lay person, parang ganun nga yung dating di ba? ang effect Parang wakas, ganun. nito ay siraan ang reputation mo, that is definitely slander. Kasi tandaan natin, slander is not about false statements. Kahit totoo, pwedeng maging slander. Basta ang statement ay ginawa para manira, to dishonor or to discredit Correct. a person. Like for example, miski may sakit yung tao, hindi naman yun yung issue. Tapos yun ang ilalapag mo. Galing. Gets na nakikita natin yung ano dito. Yung batas at work na in a different level na alam natin. So salamat kay Attorney Ibanez. Now, gawin natin ay magbasa tayo ng mga napakagandang comment section. Ito si David Benitez. Ang ibig sabihin, attorney, pwede din makasuhan ang mga taong nagsampa sa kanya ng kaso. Hindi, yung police yung tinutukoy niya dito. Pero is there liability doon sa mga iba pang tao doon sa press con na yun? Well, kailangan mag-consult sa lawyer ni Manong Norman. So, ang sinasabi ko lang kasi itong mga ganito kasing kasuhan na to, it's never ending talaga. Wala kang peace of mind dyan. As a litigant myself, naramdaman ko yan na talagang kailangan listo ka lagi, kailangan isipin mo na yung next move mo, o kinasuhan ba ako nito, kung kinasuhan ako nito, anong gagawin ko. Every time, yan ang iyong pag-iisipan, and kailangan mag-strategize ka with your team, ganun talaga eh. So, kung gusto mo ng peace of mind, stop this shit na ginagawa mo, di ba? Okay, kasi andun din, okay, sa table ng mga press con nagsasalita din, well, di natin alam yan, kung ano yung ano yan. For the sake of this kind of issue convo, for hypothetical curious, let's say your police on the side, you say na may maling ginawa ang mga police natin, but to put it in mainstream, so how or what is your defense if Norman counters lawsuit sa PNP? Yun na nga sinabi na nga niya eh. 'Di ba? Slander nga daw, sabi ni Attorney Ibanez. Okay. Pero again, yung kailangan nyo ring malaman kasi yung appreciation ng mga cases, hindi naman na magde-decide niyan yung mga abogado sa social media. The appreciation of cases, ang ending magde-decide niyan is the courts, 'di ba? Sa prosecutor level, and then doon sa MTC or RTC, or kung aakyat man ng Supreme Court yan, why not, 'di ba? So ang point dito, may kahit anong gawin natin, hindi natin matatanggalan ng karapatan si Norman. Meron kasing meron siyang, 'di ba, yung nagwawala siya doon, yung sumigaw siya na 2020 pa yun, acquitted na yata siya doon, gumanon siya. Well, kapag may decision na doon, kailangan natin igalang yun kasi ibig sabihin wala siyang ginawang kasalanan doon sa part na yun, 'di ba? So we really need to be careful.
sa mga sinasabi natin sa social media, even if hindi natin gusto yung tao. Siguro, this is something that I've learned the hard way dito sa social media. Kasi nga, of course, ako, as someone na in the commentary space na gumagawa ng video araw-araw about sa commentary, minsan talaga may nasasabi kong hindi ka aya-aya sa mga tao. So, pero, having been through a lot of litigation myself, na mas na-appreciate ko na yung batas. And mas nakikinig na ako sa dalawang side ng storya. Yung side ni Norman, yung side ng police, and yung side ng ibang tao. Bakit gano'n? Kasi gano'n po talaga gumagana ang mundo. Hindi lang isang side yung pwedeng magsalita. Kaya nga tayo pumupunta sa korte, di ba? Pagka talagang merong mabigat na issue, dadalhin mo talaga yan sa korte. Bakit? Kasi sa korte, ang hindi dami ng likes ang nandun. Hindi dami ng followers ang nandun. Hindi palakasan ng boses, pagandahan ng rhymes, pagandahan ng kahit ano. Ang kailangan doon is ebidensya and good argument. So ganito, sa ganitong paraan nakaka-practice tayo ng argumento at nakikita natin yung both sides of the stories, di ba? So tayo inargue natin na sa tingin natin okay, ako personally okay yung ginawa ng police. Bakit? Kasi nga kilala si Norman, okay? Kilala si Norman and yung police is just doing their civic duty na magpalaganap ng good manners and right conduct and making the people aware na ito yung galawan ni Manong Norman since alam naman natin yung ginagawa niya. Pero there are some lawyers like si Fiscal Fred and si Attorney Ibanez na nakita natin na miski ganun si Manong Norman, meron pa rin siyang rights. Yung si Fiscal Fred, sinabi niya, o baka ma-subjudice kayo. And yung isa naman, si Attorney Ibanez, sinasabi niya na may constitutional rights pala si Manong Norman. Kayo, anong sa tingin nyo? Yan lang naman po yung sa akin for today, Gege mga Lods.